Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss how to maximize profit in a perfect competition. So let's have a brief introduction about perfect competition. So sa perfect competition, a large number of companies manufacture undifferentiated goods. So katulad ng mga agricultural products or pwede rin yung asin. So yung asin naman, wala namang yung mas maalat ba yung asin na binibenta ng ibang vendors or ng ibang competitors mo. Parang sa palengke lang yan. Kapag perfect competition, ganito lang yan eh. Kunyari, ito si A, si B, si C, at si D. Nagbebenta sila ng asin. Kapag wala namang pinagkaiba dun sa mga asin nila. Basta asin lang, di ba? So, undifferentiated. Walang pinagkaiba. The market consists of countless purchasers and vendors. So, marami. Baka A, B, C, D, E, F yan. Marami sila nagbebenta ng asin. Di ba? Both consumers and producers possess complete knowledge, enabling them to reach well-informed judgments. Sabihin, alam nila kung ano ba talaga ang presyo ng asin. Okay? Businesses can enter or leave the market without restraint as there are no impediments or limitations. Kunyari, si A nawala. Sila nagbebenta ng asin. Nawala si A. Hindi ramdam. Okay, paki ko. Paki natin, di ba? Hindi tayo ganun ka-apektado. Hindi katulad ng pag yung Meralco o Maynilad nawala. Apektado tayo. Kasi that's necessity. I mean, sila lang kasi nagpo-produce nun, yung kuryente. Eh kung A, marami naman na nagpo-produce ng asin eh. So hindi mararamdaman kung may umalis man. Another one, pag perfect competition, price taker sila. Kung ang presyo ng asin, kunyari lang, sa isang kilo ng asin ay, let's say na lang 20 pesos, medyo perfectly elastic kasi pag perfect competition. Ibig sabihin nun, kapag A, B, C, D, E, F, G. Ang presyo talaga ng asin ay 20. Kapag si A nagtaas ang presyo katulad ng let's say 21 pesos, wala nang bibili sa kanya. Kasi bakit pa ako bibili kay B 20 pesos lang naman, 'di ba? 20 pesos, 20 pesos. Just in case si si A naman, alam natin ang presyo ng asin ay 20 pesos. For example lang, ginawa niya 19, lahat ng tao bibili na sa kanya. Oh, 19 pesos na lang dito, dito na lang ako bibili. Okay. But again, in reality, this is just a theory. Wala naman talagang perfect competition. Okay. So just give you an introduction. Okay, so sa problem solving sa combination, ibigay palagi yung quantity and price and yung fixed cost and variable cost. So yung fixed cost, fixed siya. Hindi nagbabago yan. Kaya nga fixed, di ba? Ano ba example ng fixed cost? Renta. Kahit na, kunyari, ikaw nagbebenta ka ng, sige, asin na lang ulit. Asin sa isang location sa Tansa. Nagbabayad, kailangan mo syempre ng lugar, di ba? Renta ka ng location, ng store. So, magbabayad ka dito ng 5,000 pesos a month, di ba? Kung wala ka man mabenta, you still have to pay. Even if you don't make benta for that month or that day, you have to pay pa rin dun sa renta. Okay? Variable cost naman is nagbabago siya. Depende yan kung ilan yung ipoproduce mo, ilan yung ibebenta mo, 'di ba? Syempre, paano magbebenta ko kunyari ng ng fried chicken. Kunyari fried chicken or baboy. Of course, you have to buy materials, 'di ba? You have to buy mantika or you have to buy ano ba? Ano yung flour or your chicken itself. Kaya variable cost, nagve-vary siya. At iba-iba siya, oh. Given naman mostly to. Ang fixed cost, variable cost, yung price, at yung quantity, given yan. Ang mostly papahanap sa atin yung total revenue, total cost, and yung profit. Okay. So, sir, paano ba hanapin yung total revenue? Total revenue is, tanggalin ko nga muna to. Total revenue is Q times P or quantity times price. Kapag nagbenta ka ng zero at ang presyo ng isang produkto mo ay for 4 pesos na lang to. Siyempre, wala kang kikitain kasi wala ka naman nabenta. So that is zero. Ay, gamit ako ng ibang kulay. How about red? Okay, I think red is good. So pag nakabenta ka ng 10 at ang presyo ng bawat produkto ay 4 pesos, then you will get a kita of 40 pesos, di ba? Pag 20,
Eh di 20 times 4, ito lang, multiply mo lang. Pag total revenue, quantity, times 1 ang price, 30 times 4, 120, and so on. So ito na yon. Okay? Hindi ko na papahirapan sarili ko. Yan. Check nyo pa, oh. 110 times 4, 440 yan. Mm-mm. Next one. Paano naman kapag total cost? Madali lang to. I-add mo lang yung fixed cost, pati variable cost. So, 62 plus 0, 62. 62 plus 28, 90. Gamit lang ako ng calcu. 62 plus 28, 90. 62 plus 48. Oh, sorry. 62 plus 48 is 110. And so on, and you will have this one. Ba? Hindi na papahirapan sarili ko pa. Okay, so we have total revenue, total cost. Paano hanapin yung profit? Gawin mo, yung total revenue mo, yung kita mo, minus dun sa gastos, that will be the profit. So 0 minus 62, that's negative 62. Lugi ka. Pag negative yan, yung sabihin lugi. 40 minus 90, that's negative 50. 80 minus 110, that's negative 30. 'Di ba? Dapat, pinag-converse ka ng 30. Ganun talaga sa business. So you have um, to know kung ilan yung ipoproduce mo. Hindi ka naman pwede mag-produce lang ng 10 lang, 'di ba? Tapos ang cost mo 90, kita mo 40, 'di ba? That is negative 6. So, yan lang. Tingnan natin. Oh, yan na. Mapapansin mo, pag marami ka na po-produce, tumataas yung kita mo, 'di ba? Tumataas. Kaso sa habang lumalaki, napapansin mo, bumababa bigla. Mhm. Ang pinaka-lesson natin dito is hanapin mo yung pinakamataas na profit na makukuha mo. Oo. Yun yung pinaka-profit. Hanapin mo yung pinakamataas na profit. Kaya nga ito yung lesson eh. How to maximize profit in a perfect competition. So, perfect competition to itong scenario natin. Example lang to. At hanapin natin ang pinakamataas na profit na makukuha mo. So, pag 0 is negative 62, hanapin mo yung pinakamataas dito. We have 56 and 56. Dalawa yung 56 natin. Kapag nag-produce tayo ng 70 at nag-produce tayo ng quantity na 80, makakakuha tayo ng 56 na profit. 56 pesos. Kasi pesos yun eh. Okay? Ngayon, alin dyan? Anong gagamitin natin? Yung 70 ba o yung 80? Dito papasok si marginal revenue at si marginal cost. We have to solve for marginal revenue first. So, any marginal revenue, ito na nga, ang formula dito is marginal revenue is equal to the change of TR. Delta TR, delta, ang basa dito delta. Or you can say change of, change of TR over change of quantity. Or TR2 minus TR1, Q2 minus Q1. So, tuturo ko naman sa inyo eh. Paano nakuha itong marginal revenue dito? Itong 40, di ba? Ito mo na yung TR2 mo, 40. Tapos, sino mo yung nasa likod niya? Dahil wala nasa likod, to 0 yan. Over mo ng 10. Yung walang nasa likod eh. So, 10 minus 0. O, yan. 40 over 10. So, just divide mo lang siya. 40, divide mo ng 10. That is 4. 4, di ba? Another one is 80 minus 40. 20, 20 minus 10. Okay? Ayan o. Yan. So, that will be 40 minus mo ng 10. 4. Ganun din. Napapansin mo, puro parehas lang, di ba? O, check na lang natin tong last one. 120 minus pa ng 80. 30 minus 20. That will be 40 over mo ng 10. That's 4. Diba? 4, 4, 4 lang yan. At if you're paying attention, parehas ang price sa marginal revenue. Ito. Teka, burihin ko lang tong iba. Ito. Yung price natin sa perfect competition, palaging equal yan sa marginal revenue. Okay? So, price is equal to marginal revenue. Diba? Ito pala eh. Hmm.
Ito yung ano, yung shorter version. Kaso pag kinomplete mo siya, ito, makikita mo, 'di ba? 4444444. Yan. Kung ano yung price mo, ganun din yung marginal revenue. So, okay na tayo sa marginal revenue, di ba? Paano naman kapag marginal cost? We need to find this one. Marginal cost is equal to change of delta TC or change of TC over mo ng delta quantity. Or TC2, yeah, TC2 minus TC1 over Q2 minus Q1. Sir, bakit ito tag dito? Parang walang sagot. Pakita ko sa inyo. 62, ito yun, di ba? Pag ganito tayo. 62 minus 0 over mo ito, itong 0, minus mo ng 0. Hindi ka pwede mag-divide ng number, dinivide mo ng 0. Hindi pwede yan. Mag-error ka dyan. This is undefined. Kaya nakalagay lang dyan, ano lang, hyphen, 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 or wala. If you remember your math, hindi ka pwede mag-divide. Ah, sorry. Hindi ka pwede mag-divide ng, ang tawag dito, ng any number, divide mo ng 0. Papakita ko sa inyo. 'Di ba? Kaya divide by 0. Kahit ano naman eh. 'Di ba? Kaya hyphen lang. So, let's have the other one. Paano naman yung sa 2.8? Paano ko nakuha yung 2.8? Okay, mulayin ko lang to. Hmm. So, teka lang, puti na nga lang. 2.8, sorry, mali. 90 muna. So, total cost tayo, di ba? 90 minus 62, tapos 10 minus 0. Hmm? So, that will be, gamit na nga ako ng calcu, 28. 10 minus 0 is 10. So, that will be 2.8. Di ba? 2.8 siya. Doon nakuha yung 2.8. Sige, isa pa. Paano naman yung 2? Paano naging 2 yan? 110 minus 90. Ito, 110 minus 90, 20 minus 10. So, 110 minus 90, divide mo ng 20 minus 10. That will be 20 over 10. That will be 2. Diba? No, okay, last one. Check natin yung, paano naging 1.6 yun? Paano siya naging 1.6? So, 1.6. So, sorry, 126. Tingin ka dun sa likod niya. 110. That was 30 minus 20. So that will be 16 over mo ng 10. That will be 1.6. Diba? Easy. So, ganun lang din gagawin mo sa iba. Dapat kompleto yan. Ayan. Kinumpleto ko siya hanggang dito. Naging 4.8. Mm. So, nahanap na natin yung marginal cost ng lahat nito. Diba? At naalam na natin yung marginal revenue. Anong susunod? Okay, let's remember first. To maximize profit, the firm compares marginal revenue and MC. If MR is greater than MC, producing more increases profit. So pag mataas si MC, pag mataas si MR, go pa. Mag-produce ka pa. Ramas ka para mag-produce ka pa ng mga products. Kaso, pag mas mataas si MC kaysa kay MR, mag-produce less ka na kasi ang tawag dito, producing less increases profit. So, dapat bawasan mo na kasi bumababa ng kita mo eh. At kapag nag-equal yung MR at MC, sabihin nun, ito na yung maximize na profit mo. Ito yung ideal. Okay? So, let's compare itong MR natin, di ba? 4. MR natin ay, as much as possible, we need MR is equal to MC. So, ang MR natin ay 4. MC natin, hanap ka dito ng 4 din. Ito yun. Diba? Kaya, yung sinasabi mo na, kanina, ano pipili natin? 70 or 80? Diba? Kasi para silang 56 yung profit. We choose yung quantity na 80. Mm. So, ang tatanong dito, parang ganito yung tatanong nila dito eh.
how many units are needed to maximize how many units are needed to be produced to maximize profit. Siyempre, ito na eh, 80. Kasi, ito, pakita ko sa inyo ha. We have 4 here. Lahat naman sila 4 eh. Kaso, ang marginal cost, dapat mag-equal siya sa marginal cost. Ito din eh, 4. Mm. 4 is equal to 4. So, 80 yun. Nag-satisfy doon. Diba? How many units are needed to produce to be produced to maximize profit? We need 80 units. Mhm. 80 units. Okay. Yun lang. So, again, paano siya hinanap? Okay. Kailangan mo munang hanapin yung total revenue. Yan. Total revenue, quantity times price. Kunin mo yung total cost, fixed cost plus variable cost. Profit is total revenue minus total cost. Ayan. Pag nahanap mo niyan, makikita mo, di ba? Ano yung pinaka mataas? So, ito. Kaso dahil may tie, kailangan mo i-solve yung marginal revenue. Yan, marginal revenue is ganito. At pag nakuha mo yung marginal revenue, hanapin yung marginal cost. Kasi mapapansin mo naman yung marginal revenue equal sa price yun eh. Marginal cost, kunin mo yung marginal cost, at hanapin mo yung magkaparehas. Ayan. 4, 4. Kaya 80 pipiliin natin. 80 units yung kailangan. And that's the end of the lesson on how to maximize profit in a perfect competition. Remember, perfect competition to ah. Marami pang iba pang style. Meron pang monopolistic competition, meron pang oligopoly, monopoly. Yun lang. Thank you. Please like and subscribe. And if you have questions or need of clarifications, please comment down. This is James, your Latin language tutor. I'll see you again on my next video. Bye.